Mga kakausa, alam niyo ba kung bakit yung isang OFW dito sa Saudi Arabia ay tumatagal? Minsan, maabot ng 20 years, may 30 years pa nga. Karamihan, at saka basta matagal, mga taon na rin. So, sa tagal kong naging undocumented, marami na akong nakakakwentuhan, marami akong natatanong bakit tumatagal sila ng ganun. 30 years, 25 years, 20 years. Ay, alam niyo ba yung mga sagot nila? Karamihan is, gusto ko makapagtapos yung anak ko. Gusto ko yung dating bahay na dating kubo o yung kahoy, kahit man lang yung poste is simento. Yun. So, sa mga nasa Pilipinas na yung mga anak o yung asawa na naiwan sa Pilipinas, yung mga anak muna ay sana bigyan nyo halaga yung mga binibigay ng iyong mga magulang dito, dahil alam nyo ba na hindi biro yung dinadanas nila dito. Katulad na lang yung pagkain. Minsan nagtitipid yan. Noodles, itlog, yung mga dilata, mga ganyan lang, para lang may maipadala dyan sa Pilipinas. At saka, yung sa Pilipinas, kung nagpadala sila, kung kaya nyo na magtabi ng pera, kung halimbawa yung pangangailangan nyo ay may natira sa pinadala nila, pwede nyong itabi para yung magulang nyo at at least kung may naipon, pwede na siyang umuwi. Kung halimbawa nakapagtapos na kayo, at least pwede nyo na siyang pauwiin para makasama nyo man lang, dahil ang dami dito na tumanda na halos uuwi yung loob ng mga anak, yung halimbawa yung lumalayo yung loob nila sa mga magulang dahil hindi nyo nga nakakasama, hindi nyo matagal na nakasama. Kaya kahit man lang ganyan, pakita nyo pa rin na mahal nyo yung mga magulang nyo, kasi marami dito na dahil malayo yung magulang, hindi sila kasama sa paglaki nila, ay minsan malayo yung loob nila. So yun nga, yung sakripisyo ng isang magulang na gusto lang makapagtapos ang mga anak, ay sana yung pag-aaral nyo na lang ang, kahit tapusin nyo na yung pag-aaral nyo para at least masaya man yung mga magulang nyo. Yung pinaghirapan nila dito sa abroad ay at least success. Nag-success din kayo sa pag-aaral dahil sa pagtatrabaho niya. Success din siya kasi proud siya na at least nakapagtapos yung anak niya. So, at saka isa, yung hindi yung may bagong labas na cellphone o kaya bagong labas na motor, nagpaparinig kayo na gusto ko yan, gusto ko ng motor, gusto ko ng cellphone, gusto ko ng laptop, o kaya kung ano mang gadgets yan. Kung anong meron, kung halimbawa yun lang nakayanan, yun lang muna, pagtiyagaan nyo muna habang dahil mahirap. At tulad yan, marami dito. Pag ang mga pamilya sa Pilipinas may gusto, yung mga nandito sa Saudi o kaya sa mga abroad, hindi lang sa Saudi, marami dito na yung nag-a-advance na sila, ina-advance na nila yung sahod nila o kaya nangungutang para lang may ipadala. Tingnan nyo yung sakripisyo ng inyong mga magulang o kaya mga nandito sa Saudi o nandito sa abroad. Kaya kung ano man ang meron na binigay nila, kung ano nakayanan ng sahod niya, dahil hindi naman kalakihan ang sahod dito, ay diyan lang muna. Wag kayong mangarap ng malaki masyado, yung mga katulad ng nakikita natin na halos kahit hindi kaya, kung maaari, kung gusto, gusto. Wag sanang ganon, para hindi man mahirapan yung
magulang nyo, kaya yung nandito sa abroad na at least maging hindi siya mabigatan sa obligasyon niya. So ayun mga kakosa, at saka yung mga iba naman, yung mga asawa, halimbawa, natural lang, halimbawa yung asawa nyo ay nandito at nagpadala at tatanungin bakit asaan yung pinamili mo, asaan yung natural yan na kung magtanong man ng ganyan, ilapag nyo, sabihin nyo ito yung pinadala mo, binigay ko sa anak mo, sa tuition, ganitong binili ko, sa bahay, ganyan. Para maiwas yung pag natalo nyo. Saka, yun nga. Para, kasi marami dito, may nakausap ako, sabi niya na hiniwalayan niya yung asawa niya dahil yung pinapadala niya daw imbes na pambili ng hollow block, simento, pinang-iinom niya. Hanggang sa hindi na nabago yung pangarap na kahit malang poste yung bahay o kaya na hollow block man lang. Dahil pinang-iinom, pinang-susugal. So, para makasama niyo yung mga mahal niyo sa buhay, o yung mga asawa, o yung mga magulang, ay yun nga, kung kaya pa na kahit paunti-unti na nagtatabi kayo ng pera sa pinapadala, para at least kung natapos yung kontrata, makauwi na siya at masaya. Hindi yung nagtatagal siya, maabot na ng 10 years, mahigit, nandito pa rin. So ayun, yung siyempre wala na, may chance na maghiwalay dahil matagal na hindi umuwi. So mas maganda na kung anong pinadala ay sabihin nyo na, ito yung binili ko, ito yung pangangailangan sa bahay, para hindi na kayo mag-away. Dahil marami nga dito sa abroad ang ganyan na dahil nga yung asawa na naiwan sa Pilipinas, maliban lang yung iba, talagang meron yung pagkakamali na talagang nag-asawa na ng iba, o kaya dito naman sa abroad meron yung nakarelasyon. So para maiwasan yung ganon is usap kayo, at least bigyan nyo ng time ng asawa nyo na makausap at least araw-araw, na wag yung babad kayo tapos babad ng pag-uusap tapos kung anong sinisingil na pagkakamali o kaya kung ano-ano. Kumustahin nyo yung magulang nyo o kaya yung mga nandito para just gumagaan yung pakiramdam nila. So, ayun lang mga kausa ang may share ko dahil marami akong nakakausap dito na tumanda na. Nagtagal na talaga dito. So, yun, yung mga anak, tapusin yung pag-aaral at kumustahin nyo yung mga magulang nyo. Araw-araw, hindi yung pagdating sa padala tapos gihintay saka nagpadala, wala man lang pasalamat. Pasalamatan nyo, kumuntahin nyo, kumustahin nyo. Dahil, yun nga, sabi ko sa inyo, katulad ng mga trabaho lang sa bahay, magkano lang sahod nila? 1.5, 1.8, ganyan lang. Pero pinapadala lahat, halos hindi nga makakabili ng damit. O kaya yung mga pangangailangan nila. Basta may padala lang. So, kumustahin nyo at kausapin nyo mga magulang nyo, mga asawa, para kahit pa paano ay tuloy-tuloy yung komunikasyon. At yun nga, pag magpadala, magpasalamat kayo, hindi yung namomroblema pa yung nagpadala na baka hindi nakuha, o kaya kasi siyempre yung oras niya rin napupunta ng bangko, kaya dahil paano kung nagkamali yung pangalan o kaya may nagka-problema. So, ayun mga kausa, sana hindi nyo ako i-bash dahil magbigay lang ako paalala at yung sinasabi ko, wag yung pabili ng pabili. Maaaring pabili kung halimbawa naging yung grades mo ay mataas, siyempre matutuwa yung magulang mo, di bibigyan ka. At least yun yung gagawin nyo para matuwa yung magulang nyo. At dito, hindi maiwasan na nakakautang pa dito. Hindi nyo alam. Tapos yung ulam nga, puro noodles, itlog, ano lang yung meron. So, ayun mga kausa. At sana wala akong nakalimutan. Kung meron man. At
paki-comment na lang at paki-share nyo ang ating video para makarating sa mga nasa Pilipinas na may mga magulang na nasa abroad o kaya yung mga may relatives. Maraming salamat and ingat and God bless.